John chapter 15, verses 1 to 7 sa ating pinaka-text ngayon. Okay, at ganun din yung pinakadulo, sabay-sabay tayo pagdating sa verse 16. Okay, ready, go? Ako muna sa verse 1, kay sa verse 2, verse 3, salitan tayo. Sabay-sabay tayo pagdating sa 16. Pero 7 yung ano natin, 60, tatalon tayo sa verse 16. I am the vine, and the Father is the husbandman. Verse 2. Now ye are clean through the words, or through the words which I have spoken unto you. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So ang message natin ngayong umagang ito is a commitment to faithfulness before God. Okay? Yung commitment natin, yung faithfulness before God. So mahalaga na we will have a commitment. Sabi ko nga, kung hanggat hindi natin bibigyan ng commitment, maraming mga tao ayaw nila ng commitment. Alam niyo kung bakit maraming mga tao hindi ngayon kinakasal at nagli-live-in lang because they don't want commitment. Sa trabaho, bakit tawag dito yung ayaw nila yung mga tawag dito yung kasi anytime pwede nilang alisan yung trabaho. So mahirap ngayon ang makakita kayo ng mga taong committed in doing something. But God requires commitment. Okay? Kung meron tayong gagawin sa Panginoon, gusto niya mag-commit tayo sa Kanya. Okay? So tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga blessing na inyong pinagkakalob po sa amin. Samahan niyo pong muli kami as we listen to your word. Dadalahin ko rin po, bigyan niyo po ako ng kakayanan para makapag-preach sa inyong salita. Dalahin ko po na spiritually and physically kayo pong mag-work. That I could preach your word ng maayos Panginoon at maibigay ko Panginoon ang pinaka-best. At dalahin ko po na kayo po Panginoon ang magbigay din sa akin ng mga tamang mga salita. Paano Panginoon ma-encourage ang bawat mananampalataya to have a commitment to you para sa mga gagawin namin mga works or ministry na kami po Panginoon na magiging involved. Dalahin ko rin po Panginoon na ang bawat isa ay magkaroon ng heart to do something for you Panginoon. Maraming salamat po na niligtas niyo po kami at binigyan ng buhay. At habang kami po ay may buhay pa Panginoon, tulungan niyo po kami na magamit din ito para sa inyong kalatian. Lord, samahan niyo po kami Panginoon. Tiniling ko ang inyong banal na Espiritu na siya pong kumilos. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Kayo pong muli Panginoon na maghari sa bawat isa sa amin. Ito na po ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so pag-pray nyo lang, no? Sama nyo lang talagang parang pag ano na yata, January to March, hanggat hindi natatapos ang world mission, ganito ako, no? Okay, so commitment. A commitment to faithfulness before God. Ano bang commitment? Now, if you will see yung commitment, actually, ang commitment is an initial decision. Okay, decision ito, personal decision, personal choice mo. Dapat hindi ka pipilitin sa ng Panginoon, kundi dapat ito ay personal decision, may initial decision that will guide you to fulfill God's desire in our Christian life. Okay, so ikaw mismo magdi-decide. Ikaw mismo pipili na magko-commit ka para sa Panginoon. So it also serves as a backbone. Para bang ito yung something na magbibigay sa atin ng tawag dito yung backbone natin to stay loyal and faithful to God. Kasi sometimes kapag wala tayong commitment, hindi natin nalalagyan ng backbone yung ating ginagawa.
It's like sa marriage. Sa marriage, once na kayo ay pumasok na sa kasal, once na nangako na kayo before God and before people, wala nang ano yan, wala nang tag dito yung talikuran yan. Hindi pwedeng ano yan, hindi yan sabi nga ng mga matatanda, hindi yan parang parang tawag dito yung mainit na kanin na kapag sinubo mo at napaso ka, iluluwa mo. Big sabihin, ano yan, pag bumili kayo parang no exchange, no return, no exchange. Amen? Kapag once na pumasok na kayo dun sa commitment. Kaya kapag meron tayong mga commitment na ginagawa, nagkakaroon tayo ng kumbaga backbone to do that commitment. It also provide perseverance. Okay? Ito yung opportunity na makita natin na mag-persevere tayo to overcome obstacles, turning challenges into opportunities for growth and maturity. Ang pinakaano natin is once na meron tayong commitment, alam natin na may magiging problem along the way. Alam natin na hindi ganun kadali. And by the way, pag sinabi mong pag ang nasa isipan mong pagiging Kristiyano, walang problema, nagkakamali ka doon. Kahit na tayo Kristiyano na may problema pa rin. Amen? And the more you commit to the Lord, the more you serve the Lord, tandaan natin to, the more na hindi nagugustuhan ng dyablo yan, at merong magiging hindrances na mangyayari. At maraming mga obstacles, and I tell you, there are some temptation na pwedeng ibagsak tayo. Okay? Kung hindi tayo magiging maingat. Kaya nga mahalaga na meron tayong ginagawang commitment. At kapag meron tayong commitment, you are challenging yourself that in every opportunity na ikaw ay makakapag-serve, gagawin mo yan. At ang pinaka-goal mo is to mature. Okay? So while others take for granted the commitment, sometimes maraming mga tao na nag-take for granted ng commitment, pero sa being a Christian, we cannot totally serve God kapag wala tayong commitment. Okay? Isang bagay na makikita natin, hindi nag-work, hindi nag-glorify ang Panginoon kapag wala tayong commitment in what we are doing, especially something that we are doing for Him. Sana pa makikita ng Panginoon dahil ang Panginoon someday bibigyan tayo ng mga reward at may time na pag-uusapan natin yan. Nagkaroon na tayo ng time na nagkaroon tayo ng discussion regarding the judgment seat of Christ. Pag-aaralan uli natin yung 5 crowns, yung reward, no? At yung tinatawag na tawag dito yung marriage supper of the Lamb. Para makita nyo na ano yung excitement pagkatapos ng rapture. Kasi someday harap tayo sa Panginoon eh. Once na dumating na yung panahon na tayo ay kukunin at na-save na yung last Gentile, ang sabi sa Bible, kukunin na ng Panginoon yung church, yung rapture. At magandang pag-usapan yon, yung pinaka-events na mangyayari sa future na nakatala sa Book of Revelation at the same time sa mga ibang Old Testament and New Testament na bahagi ng prophecy. So, someday, sana magkaroon tayo ng excited tayo na harapin ng Panginoon at hindi tayo nahihiya. Okay? At habang buhay tayo, sabi ko nga, habang buhay tayo, no, yan ay opportunity. Huwag mong sayangin yung opportunity na mag-serve sa Panginoon. Okay? Binibigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng talino, everything na meron sa'yo, huwag mong i-enjoy yan sa pansarili lang. Especially, do not enjoy your life in sin. Amen? Lalong-lalo kung save ka na. Dahil kung save ka na, inalis ka na ng Diyos sa kasalanan, ikaw na ay dapat magliwanag. Kaya ang gawin mo, enjoy mo yung life mo in serving the Lord. Do something. Yung bang, meron kang palaging reason to, meron kang mahalagang reason na gigising ka dahil gusto mo maglingkod sa Panginoon. Kayo mga nag-aaral, hindi lang kayo gumigising para sa inyong assignment. Okay? Saludo ako sa inyo kung kayong mga mag-aaral, grabe kayo mag-aaral, no? Yung walang assignment na hindi nyo talaga gagawin hanggat hindi nyo nagawa, hindi kayo matutulog. Maganda yun. Pero sana ganun din sa pagsuserve. Amen? Paring marami tayong time sa pag-aaral, pero pagdating sa pagsuserve, wala. Tayo mga adults, baka marami tayong time for the work, pero yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, hindi natin pinaglilingkuran. Alam nyo, sana ma-realize natin to, na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng meron sa'yo. And if God is pleased, kaya niyang ibigay pa, higit pa sa yung mga things na binigay niya sa'yo na enjoy mo ngayon, if you will just serve Him. So, I pray na
magkaroon ng commitment. So tatlong bagay, no? First, a commitment to abide faithful in God. Gumawa tayo ng commitment to abide faithful in God. Okay? Kasi kung hindi tayo magkukommit, again, sabi ko nga, pag walang commitment na gagawin, sa Christian life, merong mahalagang tatlong bagay na di ba? Una, yung day of salvation. Sino sa inyo hindi nyo kinakalimutan yung day of salvation nyo? Alam na alam mo, pag tinanong ka, kailan ka na-save? Kailan mo tinanggap si Jesus Christ? Ang salvation hindi hindi sa religion Huwag mo sasabihin, Pastor, na-save ako nung ganito. Bakit ka na-save? Kasi binaptize na ako sa baptist. Kahit binaptize ka sa baptist, useless yan kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Amen? So na-save ka, hindi yung time na binaptize ka, na-save ka yung time na tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas. At kung hindi ka patiyak, wala ka pang assurance, wala ka pang yung kapayapaan na nasa puso mo na si Jesus Christ, magkaroon ka na tanungin mo yung sarili mo. At kung hindi ka talaga tiyak, mag-approach ka ng isang Christian para ituro sa'yo kung paano ka magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang gan, kung paano ba tanggapin si Jesus Christ. So ako hindi ko nakakalimutan yung August 26, 1995. That is the day of my salvation. Second thing na mahalaga sa akin is the day that I yung obey the Lord in water baptism. September 30, 1995. Okay? Maring sa iba sa inyo, nakalimutan nyo na yung date ng baptism, pero ako, tinandaan ko yun binaptize ako sa Lingayen Beach. Okay? Kasi dito wala pa kaming baptistry before doon sa Bayambang. Pag nagbabaptize si Pastor Tocairo doon sa dagat. Kuminsan sa swimming pool. Pero that time sa dagat kami binaptize. Yung day na yun, bakit mahalaga sa akin yun? Because gumawa ako ng pagpapasya. No? Gumawa ako ng pagpapasya na sumunod at i-identify ko yung sarili ko sa Panginoon bilang isang mananampalataya na mamumuhay na para sa Kanya. Yung Romans chapter 6 verse 4. Tingnan yung Romans 6. Romans chapter 6, para dun sa mga binabaptize at mga magpapabaptize, ito yung commitment sa Romans chapter 6. Once na na-save ka, dapat ikaw ay magpabaptize. For this reason, 1-4, Romans chapter 6 verses 1-4. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Kung ikaw ay ligtas na, magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan para ma-experience mong biyaya ng Diyos? Sabi ng Panginoon, sabi dito sa verse 2, God forbid. Hindi yan ang kalooban sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay saved na, huwag mong samantalayin yung biyaya ng Diyos. Hindi ka na dapat nabubuhay sa kasalanan. How shall we that are dead to sin, kung patay ka na sa kasalanan, live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ? Ito yung mahalagang dito na nung tayo ay binaptize, we are baptized into His death. Kinonsider na nating patay ang ating sarili because we are baptized in the death of the Lord Jesus Christ. Verse 4, therefore we are buried with Him, nilibing na yung dati nating pagkatao, with Him by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Anong sabi dyan? Even so, we should also walk in the newness of life. Once na nagpabaptize ka, in-identify mo yung sarili mo sa Panginoon at sinasabi mo, Lord, I want to walk in the newness of life. So kung dating may bisyo ka, dapat tinanggal mo na yung bisyo. Amen? Kung may mga dati kang ini-enjoy na kasalanan, dapat tinanggal mo na yan. Huwag mo nang balikan. May mga dati kang pinapanood na malaswa, dapat tinatanggal na yan. Ang problema nga natin ngayon, nasa technology tayo ngayon na basta mayroon kang data, yung cellphone na yan, sabi ko nga, pwede maging demonyo talaga yung cellphone na yan. Kasi pwedeng mag-pop up dyan kung ano-anong klase ng palabas. And even sa games, tandaan natin may mga games na 3D na ngayon na nagiging malaswa yung mga picture. So mag-ingat tayo doon. Kasi we should walk in the newness of life. So isang mahalagang ginawa kong decision is yung salvation, yung water baptism, yung pag-identify ko sa sarili ko sa Panginoon. Ito hindi ko lang maalala kung kailan. But one day, naglalakad ako doon sa may Agno River. Kasi yung pagitan ng Bautista sa Kabayambang is Agno River.
At para makatipid ako, sabi ko nga sa inyo, ang baon ko lang that time, 15 pesos. Pamasahe, 5 pesos every tricycle. So 5 pesos mula sa bahay namin hanggang bayan, bayan hanggang sa school, 5 pesos. Kung sasakay ako ng tricycle, 20 pesos kagad yan. Kulang yung 15. So kailangan ko maglakad para may at least may 5 pesos ako maiwan sa akin. So naglalakad ako doon sa ano, at that time, doon sa source of light. Alam niyo yung source of light na lesson? Sino sa inyo nag-lesson ng source of light? Mahalaga sa akin yun. Doon sa source of light lesson, I think sa course number 3, diniscuss yung about consecration. At yung consecration, nandun yung picture na yung kamay ng Panginoon na nakagano na para bang iaalay mo yung sarili mo sa Panginoon. Romans chapter 12, verses 1 and 2. At nung time na yun, sinabi ko, Lord, I consecrate my life. Yun yung isa sa commitment na ginawa ko na ibig sabihin, Lord, ilalagay ko yung sarili ko sa iyo na anuman ang layunin mo sa akin, yun ang masusunod. Amen? Yung time na yun, na yung consecration, yung commitment to abide in the Lord, and commitment na ibigay ko at i-separate ko yung sarili ko sa Panginoon, may mga commitment na ako that time. That time, ang commitment ko ganito, Lord, iiwas ako sa mga maling mga barkada. Kasi nga committed na ako sa Kanya, kinonsecrate ko na yung buhay ko eh. Another thing, hindi ako manliligaw ng hindi saved. Amen? Sabihin ko sa inyo, kayo sa mga young people, sa mga singles, pag save ka na, yung dati mong crush na hindi ka pinapansin, na lost, later on papansinin ka. No? Hindi ako nagbibiro doon. May mga things na gano'n na nangyayari sa buhay natin. Why? Kasi gusto ng diablo na tanggalin ka sa kalooban ng Diyos. Nakukuha nyo? Okay? For several times, nakita ko yun na nung nandun ako na nagtuturo sa may Antonio P. Villar Memorial High School, naging classmate ko yung isa sa crush ng bayan. Okay? Pero nilagay ko sa isipan ko, lost yan. Pagdating sa grace, ganun din. May tinukso sa akin pero sabi ko, lost yan. So ang kailangan ko i-consider is somebody na saved. Okay? Sometimes matitempt ka dahil kung titingnan natin para bang ang offer sa iyo ng job list napakaano, pero sabihin ko sa inyo, kung may commitment kang ginawa, yun ang magbibigay sa iyo ng backbone mo para sa mga decision na gagawin mo. Mahalaga yung commitment to consecrate. And maybe siguro one of these days, maging preaching ko yung consecration dahil mahalaga na makita ninyo na i-consecrate mo yung sarili mo sa Panginoon. Once you got saved, magpagamit ka na sa Panginoon. Okay? So yung number 1 is commitment to abide faithful in God. Ang sabi sa John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. So abiding is not, it will not happen just accidentally o kaya mangyari na lang yan na hindi mo na namamalayan. Hindi pwedeng mangyari yun. Okay? Ang abiding is an intentional commitment. It is a commitment intentionally na gagawin mo. Lord, I want to commit myself to you. Amen? John chapter 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Nandun yung word na if. Bakit mayroong word na if? Kasi ikaw ang magdi-decide. Hindi yan, gustuhin man ng Diyos na i-consecrate ka, gustuhin man ng Diyos na i-separate ka, hindi niya magagawa yun unless you decide. Kaya mahalaga na mag-decide tayo. So sabi ko nga, it is a personal decision to make. Personal ito. Ikaw ang magdi-decide. Hindi ko alam kung kailan kakakausapin ng Panginoon. Pero maging sensitive kayo sa Panginoon kapag kinakausap ka niya. Kapag meron siyang inano sa iyo, dahil tanda natin to, the more nagagamitin ka ng Panginoon. Alam nyo, meron kaming nakausap one time na nakakita niya kung gaano ano ang Panginoon. Tapos sabi ko sa kanya, di mo napansin na kung gaano kakamahal ng Panginoon? Na maraming tao na na-involved na nag-workout sa iyo dahil tag dito yung sa kalooban ng Panginoon na gusto niya mangyari sa inyong buhay. So napakahalaga
napakahalaga na makita natin na gusto tayo talaga ng Panginoon na kausapin, pero kailangan tayong gumawa ng decision. Some Christian, ang problema ng karamihan ng mga Kristiyano, they just go to the flow. Kung anong nakita nila, gagawin na lang nila, pero wala silang commitment. Sometimes, makikita mo yan sa church palagi, but routine ang ginagawa nila. Pupunta sa church, siguro kung sa church natin, meron pa tayong yung anghel na merong bowl, siguro gagawin pa rin yung, no? I mean, yung bang routine na lahat na siguro kung lahat na lang ng pagpasok mo, alam na alam mo na yung oras na punta mo dito sa church, kabisado mo na yung paborito mong upuan, kabisado mo na yung oras ng tapos, lahat ano na, para bang routine na lang. Pero wala na yung excitement sa buhay mo. Sometimes we do it out of responsibility. Pero hindi tayo committed sa Panginoon. Alam niyo ang hinahanap ng Panginoon? God is longing for a person na merong committed heart in doing a service. Ang nilulong ng Panginoon is a committed heart. Ang nilulong ng Panginoon hindi yung nakikita ka lang niya sa church. Gusto niya makita yung commitment niya sa iyo. Si Peter, marami siyang sinabi at may mga ginawa siyang mga bagay na pinapakita niya, Lord, committed ako sa iyo, pero hindi committed yung kanyang heart. Amen? Amen? Alam niyo yung mga sinabi niya, Luke chapter 22 verse 33. Subukan mo bang sinabi ito sa Panginoon? Luke chapter 22 verse 33. Sabi niya, and he said unto him, Lord, kasi sabi ng Panginoon, pupunta ako sa Jerusalem, gagawin nila sa akin to. Alam na, pinakita na ng Panginoon yung mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Ano sabi ni Peter? Ang sabi ni Peter, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and into death. Grabe, no? Kita niyo yung kanyang salita? Na sinabi niyang, Lord, ready ako na sumama sa iyo. Sa prison man hanggang kamatayan, ready ako. Pero sa tingin niyo, ginawa ni Peter yan? Meron siyang desire. Pero hindi siya committed. Ako kung yung ibig sabihin, maaaring may mga bagay kang binanggit sa Panginoon. May binanggit ka sa altar, but if you are not committed to the Lord, hindi mo gagawin yan. At pinatunayan ito ni Peter na meron talaga siyang desire na nagawin yan dahil sabi sa John chapter 18 verse 10, tingnan niyo to, and Simon Peter having a sword, na nakitang huli niya ng huli ng Panginoon. At nakakita siya ng sword, anong ginawa niya? Kinuha niya yung sword, he smote the high priest's servants, at tinamaan dahil nakaiwas siguro, tinamaan yung kanyang right ear. At ginawa ng Panginoon, buti na lang, no? Ang Panginoon, kaya niyang i-restore yung ears ni Malchus. At isang bagay na makita natin si Peter, talagang desire niya. But listen, hanggat hindi ka nagkakaroon ng commitment, alam niyo ang tendency? Pwede mong sasabihin, Lord, gusto ko mag-serve sa'yo. Pero kung wala kang commitment, later on, mawawala ka. Sasabihin mo, Lord, magkukumit talaga ako sa'yo. Pero kung hindi ka talaga mayroon kang sasabihin na mag-serve, pero hindi ka talaga nag-commit, later on, mawawala ka. Kaya sinabihan siya ng Panginoon Sinabihan siya ng Panginoon, Peter, sabi mo, ganyan ang gagawin mo? Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 22, verse 34. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny that thou knowest me. Sabihin ko sa ito, Peter, ang ganda nung sinabi mo, alam ko sa heart mo, dinidesire mo yan, but hindi, dahil walang commitment, ang sabi ng Panginoon, itong araw na to, hindi titinao kang manok hanggat hindi mo ko dinideny thrice. Pero maraming Christian nakaka-experience ng ganyan. We say something to the Lord. Meron tayong ginawang commitment. Meron kang ginawang commitment before, pero hindi mo na nakakalimutan mo. Why? Kasi hindi ka talaga committed dun sa commitment mo. Alam mo ang ginawa ng Panginoon? Para ma-confirm ng Panginoon yung kanyang commitment, ito ang ginawa ng Panginoon. John chapter 21 verse 15 to 17. Di ba binalikan siya ng Panginoon after ng resurrection ng Panginoon? Anong ginawa ni Peter? Anong ginawa ni Peter nung nag-resurrect ang Panginoon? Nung nakita nilang namatay siya ang Panginoon, akala niya hindi pa nag-resurrect ang Panginoon, anong ginawa niya? Bumalik sa pangingisda. Marami sa ating mga Kristiyano,
Pag may nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, hindi nangyari yung gusto natin sa buhay natin, anong ginagawa natin? Bumabalik tayo sa dati nating ginagawa. Pagpapakita na kapag bumalik ka sa dati mong ginagawa, hindi ka talaga committed. Amen? Kapag iniwan mo ang ministry na binigay sa'yo, hindi ka talaga committed. Alam nyo isang commitment? Kapag nawala sa iyo yung ministry na binigay sa iyo, gagawin mo yung lahat just to make sure na mabalik ka dun sa ministry. Yan ang committed. Amen? Hindi mo hayaan. And this time, kung bibigyan ka ng pagkakataon talagang ibibigay mo yung best para sa ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya dito tinanong ng Panginoon si Peter. This time, Peter, sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, this time, ayoko lang ng words. Ayoko lang ng mga bagay na sinasabi mo, gusto ko commitment. Tinanong ng Panginoon si Peter. Okay? Ang Panginoon, hindi ko alam kung paano ang ginawa ng Panginoon, dahil Panginoon siya, meron siya kapangyarihan. Sila Peter, walang nahuli, pero ang Panginoon meron ng isda. Niluto niya yung isda. At binalikan ni Peter yung mga isda, yung panguhuli ng isda. At habang nagluluto ang Panginoon ng isda, at hindi ko alam kung ano rin yung mga things na sinasabi ng Panginoon kay Peter na regarding dun sa isda o regarding sa ano, pero sabi niya ito. Sabi ng Panginoon kay Peter, so when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Bakit tinanong ng Panginoon si Peter, lovest thou me more than this? Alam niya, hindi pa siya committed. At ano sagot ni Peter? Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. Pero ano sabi ng Panginoon dito sa verse 16? And he said again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Nakita niyo yung paulit-ulit na tanong ng Panginoon? Okay? Bakit kaya paulit-ulit yung tanong ng Panginoon? At sabi niya, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said, feed my sheep. Then at the third time, sabi ng Panginoon sa verse 17, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? At ang sabi dito, Peter was grieved. Hanggat hindi mo nararamdaman yung grieve na yan, yung nagigrieve ka na, alam mo na, Lord, talaga bang mapagkakatiwalaan mo ko sa bagay na to? Because He said unto him the third time, lovest thou me? And he said, sabi niya, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Listen. Kung talagang committed tayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon parang ganito, Peter, mahal mo ba talaga ako? More than this? Nung sinabi niyang, yes, Lord, parang ganito ang sinabi ng Panginoon, bakit ka nangingisda? Bakit nandito ka sa ilog? Di ba sabi ko sa iyo dati, I will make you fishers of men. Bakit bumalik ka sa pangingisda? Sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, kung mahal mo talaga ako, you are feeding my sheep. Anong ginawa, anong ko sa iyo? Feed my sheep. Pinagkatiwala ko sa yan. Binigay ko sa iyo yan. Pero bakit nandito ka sa river? Tapos inulit-uli ng Panginoon, Peter, mahal mo ba talaga ako? Sabi niya, yes, Lord. Pero bakit nandito ka pa rin? Bakit nandito ka? Parang pinaparealize ng Panginoon, kung mahal mo talaga ang Panginoon, bakit hindi mo ginagawa yung gusto niyang ipagawa sa iyo? Sometimes madali natin sabihin, pag tinanong tayo ng Panginoon ngayon, mahal mo ba ako? Sasabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Yes? Talaga? Bakit hindi mo binibigay yung best para sa akin? Mahal mo ba talaga ako? Yes, Lord. Talaga? Bakit ginagawa mo lang ito pero hindi mo ginagawa yung ibang bagay na mas importante? Amen? Amen? Alam niyo, paulit-ulit lang ito, nasasabihin sa iyo ng Panginoon. Mahal mo ba ako talaga? Yes, Lord. O bakit hindi mo pa hinihiwalayan yung lost na boyfriend o girlfriend mo? Lord, mahal kita. Bakit wala kang time para magbigay ng panahon para sa soul winning? Lord, mahal kita. Talaga? Bakit wala kang dinidisciple? Lord, mahal kita.
Bakit puro ka lang ministry sa church pero wala kang ministry sa tao? Alam nyo, magturo tayo sa Sunday school, magkaroon tayo ng iba't ibang ministry dito sa church, orchestra, choir, usher, whatever things na ginagawa mo. Pag tinanong ka ng Panginoon, labis daw mi talaga? Then feed my sheep. Look for somebody na witnessan. Look for somebody to disciple. Look somebody na magiging encouragement ka. And by the way, pag tinanong ka ng Panginoon, labis daw me more than this, but hindi mo iniingatan ng iyong testimony? Kasi we need to shine. We need to become salt of the earth. We need to become light of the earth. Amen? Kaya pag tinatanong tayo ng Panginoon, labis daw me more than this, sinasabi ng Panginoon, gusto ko commitment. Huwag mo lang sabihin sa akin yan, gusto ko commitment. Gusto ko yung pag sinabi mo yung bagay na yan, you're really ready sa mga bagay na ipapagawa ko sa iyo. Nung sinabi ni Peter, Lord, thou knowest. This time, sinabi niya talaga, Lord, para bang sinasabi, patawad, nagkamali ako, hindi ko na panindigan yung sinabi ko, this time, gagawin ko na. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 21, verse 8? O sa verse 18. John 21, verse 18. Ano sabi niya? Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt old, okay, sabi niya, nang ikaw ay bata pa, ibig sabihin sa Christian life, medyo bata ka pa spiritually, ginagawa mo kung ano yung gusto mo. Pero darating ang panahon, sabi niya, hindi mo nagagawin, sa pagka nag-old ka, thou shalt stretch forth thy hand, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Kapag talagang committed ka na sa Panginoon, hindi mo na gagawin kung ano yung gusto mo, kundi hahayaan mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen? At alam niyo kung ano tinutukoy din ng Panginoon sa kanya? Verse 20, sabi niya dito sa may verse 19, this is taken signifying by what that he should glorify God. Dahil someday, ipocrucify siya. Para ba sinasabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ako, Peter, you will sacrifice everything. At kahit sa kamatayan talaga, dahil sinabi niya yan hanggang kamatayan. Then sabi ng Panginoon, iko-crucify ka someday. At dahil nahiya si Peter, di ba, ang pinakaano niya, i-crucify siya kung hindi ako nagkakamali, upside down. At sabi niya rin sa verse 21, tingnan niyo to, no, sa verse 20, biglang hirit ulit, no? Kung talagang meron tayong commitment, hindi mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. Amen? Verse 20, ang sabi dito, then Peter turning about seeth the disciple whom Jesus loved. Nakita niya si John, yung pinakamamahal ng Panginoon, which also leaned on the breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Na yung nagtanong din na sino magbibetray. So nakita niya si John. Peter saying, he said unto him, unto Jesus, Lord, what shall this man do? Lord, kay John, kung ako mamamatay, iko-crucify someday, anong mangyayari kay John? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Okay? Sabi ng Panginoon, kung sabihin ko sa iyo na buhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano yan sa iyo? Ano ibig sabihin nun? Sometimes tayo, sabi natin committed tayo sa Panginoon, pero nakadepende tayo sa tao. Sometimes tinitingnan natin, Lord, ba't ginawa mo sa akin to kay ganito, hindi mo ginawa? Ang tanong sa iyo ng Panginoon, ano ngayon sa iyo? Susunod ka pa rin? Ang isang taong na-committed sa Panginoon, hindi nakatingin sa tao, nakatingin sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, tinatanong ka madalas. Again, gusto ng Panginoon commitment. Tatanungin ka ng Panginoon, lovest thou me more than this? So I pray that you will serve the Lord in the ministry entrusted to you because you love Him. Wala nang ibang reason. And because you are committed to Him. Pangalawa, a commitment to stay true for God. A commitment to stay true for God.
So yung una is commitment to abide faithful. But of course, kapag tayo nag-commit sa Panginoon, we need to commit also to stay true for God. John chapter 15 verse 2. Para tayo gamitin ng Panginoon, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Okay? So gusto ng Panginoon kapag may ministry tayo, I pray na yung isang commitment natin, dapat magkaroon tayo ng soul winning. At least kung simulan mo yan, at least once a week, meron kang nawi-witness, kaya nadi-disciple. Tapos habang tumatagal, dinadagdagan mo. But para maging kagamit-gamit tayo, we need to commit is to stay true for God. One of the reasons why a lot of Christians stop serving the Lord, because they do not have a commitment to stay true to God. Galatians 5:7. Ano sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 5 verse 7? Ye did run well. Ang ganda ng takbo mo. Ang ganda ng simula mo. Ang tanong, who did hinder you? Or what did hinder you? That you should not obey the truth. Sometimes ang ganda ng simula natin, pero bakit along the way bigla ka uminto? Along the way biglang nawala ka sa kalooban ng Panginoon. Okay? Alam niyo kung bakit tayo uminto? Walang commitment. Amen? Maganda kapag may commitment ka eh. Kaya nga, pag kinakasal, di ba? Yung sasabihin natin yung mga katagana for richer, for poorer, for health and sickness. Lahat ng commitment yan eh. Na kahit anong mangyari, till death do us part. Hindi tayo maghiwalay, maliban na lang sa kamatayan. Alam niyo bakit may mahalagang commitment na gano'n? Alam niyo kapag may commitment, halimbawa sa mag-asawa may commitment, kapag nag-away kayo, anong tendency? Dahil may commitment kayo. Then sasabihin mo, hindi tayo dapat magkaaway, dapat magkakampi tayo dahil whether you like it or not, magkasama tayo, hindi tayo pwede maghiwalay. Ang vocabulary natin, wala na sa vocabulary ang annulment, ang separation, divorce, wala yan. So kapag nagagalit ka na sa asawa mo, hindi ka nagtatampo ka sa asawa mo, ang tendency, kailangan natin magbati. Why? Kasi whether you like it or not, kasama mo ako matutulog. Amen? Mahirap matulog nang hindi bati. Amen? Amen? Nasubukan nyo nang nag-away kayo, hindi kayo nagbati, tapos natulog kayo. Ang hirap matulog, no? Hindi ka makakilos, isang side ka lang. Yung isa nasa west, yung isa nasa north nakaharap. Tapos kunwari ka lang tulog, pero hindi ka talaga tulog, no? Ang hirap ng ganun. Okay? Whether you like or not. Kaya kapag may commitment, dahil may commitment, then sasabihin natin, we need to work out. At dahil may commitment to stay together, may commitment na mag-stay na kaya tendency, gumagawa kayo ng way, hindi mo na lang namamalayan, nagiging parehas na kayo. Kaya nga sinasabi nila, ang mag-asawa nagiging magkamukha dahil yung mga bagay na ayaw mo dati, nagugustuhan mo na rin. Amen? Amen? Okay? Sino sa inyo dati, di ba, meron ako narinig na mag-asawa pag nagluto, yung mga first year nila, pag nagluto ng kanin, hiwalay. Kasi yung isa gusto niya buhagyag, yung isa gusto niya yung dikit-dikit. Okay? Diba yung ganon? Pero pag namamalayan nyo, merong mag-give in later o magugustuhan mo na rin kung ano yung gusto niya. Dati hindi ka naman mahilig sa ganito, pero magugustuhan mo. Okay? May mga things na, dahil alam mo yun ang paborito niya. Sister Larnie, ang paborito niya yung paksiw na bangus. Ayaw na ayaw ko yung bangus. Okay? Pero pag may sakit siya, wala akong choice. Kailangan bumili ng paksiw na bangus o magluto ng paksiw na bangus. Ayaw niya ng sisig, mga ganon. Pero natutunan niya ng kumain ng sisig, amen? Ayaw niya ng durian, pero one time napakain ng ilang kain mo ng durian bago ka nag-enjoy sa durian? Pangatlo. Ngayon, paborito niya na rin yung durian, amen? Kasi lugi siya, pag kumain kami ng pusit, kaming lahat mahilig sa pusit, tapos siya hindi mahilig sa pusit, pero
Nakakatuwa kapag ka may sakit ka, biglang darating yung mga paborito mong pagkain naman. Okay? Magiging ano kayo eh, alam mo, kabisado mo na eh. So along the way, pagka meron kayong commitment na gano'n, ang tendency lalo kayo nagiging mas kilala niyo yung bawat isa. But it takes commitment to stay true and faithful to God. Hindi mo magagawa yung commitment na hindi ka magi-stay unless you make a commitment. Acts chapter 20 verse 24. Tingnan yung commitment ni Apostle Paul. Acts chapter 20 verse 24. But none of these things, okay, basahin nga natin yan. But none of these things move me. Walang bagay na makakapag-move kay Apostle Paul because he committed to the Lord. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of grace of God. Ang sabi niya, walang makakapag-move sa akin. Yes, hindi kami, halimbawa sa mag-asawa, yes, hindi kami perfect na mag-asawa, hindi perfect ang asawa ko, pero yan pa rin ang asawa ko. Amen? Amen? Ganon din sa ministry. Walang perfect na ministry, walang perfect na mga kasama sa ministry. And by the way, walang perfect na pastor, walang perfect na miyembro. Walang perfect na kasama ka sa ano, but if you are faithful sa Panginoon, none of these things move me. Amen? Ano nasa isipan ni Apostle Paul? So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Alam isang bagay, ang joy mo is hindi nakadepende sa nangyayari sa paligid mo, hindi nakadepende sa tao, ang joy mo is nagagawa mo yung kalooban ng Panginoon whatever happened. Through thickness or thin, whatever the situation, gagawin mo maging faithful sa Panginoon if you have commitment. If you have commitment, it is a commitment, makikita natin dito na it is a commitment that nothing shall move us from serving the Lord. So paano tayo maging faithful and true? Make a commitment not to compromise. Okay? Make a commitment not to compromise. Psalms 119 verse 1. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies. Verse 2. And that seek with Him with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in His ways. Ang commitment ng Panginoon, dapat ang commitment natin, Lord, I want to stay faithful sa inyo. I want to stay, not to compromise. Kung ano yung sinasabi mo, Panginoon, iyon ang gagawin ko. Hindi ako lalakad sa kasalanan, kundi lalakad ako ayon sa iyong nais. Sana magkaroon tayo ng commitment na, Panginoon, tulungan mo ko na maging good example. Okay? May mga bagay tayo na talent, no? Listen, may mga talent tayo na pwedeng ibigay ng Panginoon. Pero tandaan natin, kikunin tayo ng diablo. Halimbawa lang, mahilig ka sa music. Sana yung music, i-dedicate mo yung sarili mo sa sacred music. Kasi pag mahilig ka sa music, sabihin ko sa inyo to, hahangaan mo yung mga musical piece at even mga skills na mga laws. Walang masama na may paghanga ka na galing nila, pero ang problema, hindi mo namamalayan, pumapasok sa iyo ang sistema ng mundo. Amen? Okay? Mag-ingat tayo sa mga bagay na pwedeng mag-impluwensya sa atin. May mga things na tayo na ano natin, later on, meron kang maging as you serve the Lord, nagkakaroon ka ng talent, ng spiritual gift na ano na, pero huwag mong gagamitin naman yan sa mali. Amen? Huwag natin gamitin sa mali. Make a commitment to stay with God. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required to steward that a man be found faithful. Okay, kung ikaw ay steward, dapat ikaw ay faithful. Dapat hindi nagbabago yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Sana kahit anong mangyari, Lord, ayoko mag-sway sa pananampalataya sa iyo. Amen? Ano yung mga bagay na pwede maglayo sa iyo sa Panginoon?
Sometimes sabi ko nga, hindi mo nagugustuhan yung nangyayari o kaya may mga problem na nangyayari sa buhay mo. Sana sabi mo, none of these things move me. Lord, magiging faithful pa rin ako sa iyo. Make a commitment. Ito, no? Gusto mo talaga manatili sa Panginoon, make a commitment to love God. Make a commitment to love God. Yung bang gagawin mo talaga na, Lord, gusto kong mahalin kita. Mark chapter 12 verse 30, nahalata ko lang ito kasi merong Deuteronomy, merong Matthew. Sa Deuteronomy, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Pagdating sa Matthew, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, with all thy mind. Pero sa Mark chapter 12 verse 30, pinagsama niya. Tingnan niyo mabuti yung sinabi niya sa Mark chapter 12 verse 30. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas. Parang pinagsama niya dito yung Deuteronomy at Matthew, which is the first commandment. At once na nagkaroon ka ng commitment to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, sabihin ko sa iyo, sometimes you get discouraged, pero tutuloy ka pa rin. Sometimes bigat ka na, pero tutuloy ka pa rin. Sometimes hindi mo na alam ang gagawin mo, pero tutuloy ka pa rin. Amen? Amen? Tinetest kami din ngayon sa DepEd, tinetest kami sa DepEd dahil bago yung nag-check ng ano namin, ng requirement. Imagine mo, dati in-apply namin yan for 5 years, in-approve. Pagdating sa kanya, reject. Sabi ko parang gusto ko ng, ano yan, sunod-sunod yan, ang dami mga things na, no. And there are times parang gusto mo na mag-quit, but if you're committed to love God with all your heart, soul, mind, and strength, babalikan mo, Lord, nag-commit na ako sa iyo. Amen? Kaya nga tingnan niyo to, sa Luke chapter 16 verse 13. Ang sabi dito, no servant can serve two masters. Kaya pag sinabi mong all your heart, wala nang ibang magiging sagabal. Hindi mo mahal ang Diyos at the same time mahal ang mundo. Hindi mo mahal ang Diyos at the same time mahal mo ang pera. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos tapos gusto mahal mo ang kasikatan. Mahal mo ang Diyos tapos merong tao na naghahadlang sa iyo na minamahal mo ng higit sa Diyos. Palaging lahat pangalawa sa Diyos. Pag gumawa ka na ng commitment to love the Lord thy God with all thy heart, soul, might, and mind and strength. Wala nang makakapagano sa iyo. You will not despise God. You will despise the other just to serve God. Amen? At yung commitment to stay clean and holy. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, hindi ko nababanggitin lahat ng mga talata, but sabi dito, wherefore come out from among them, be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ang sabi ng sabi dito, makikita natin dito yung commitment not to touch the unclean thing. Commitment to separate yourself to the Lord, yung word na consecration. Bibigyan ko ng panahon niya na, sa ibang preaching. Okay, number 3. So ano yung una? Commitment to abide faithful to God. Second is commitment to stay true to God. Number 3, and last, ito yung commitment na gagawin din natin dahil faithfulness and fruitfulness, commitment to bear fruit for God. Commitment to bear fruit for God. John chapter 15 verse 2. Every branch that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that bear fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ye have not chosen me, verse 16, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. So tandaan natin to, no? Nang niligtas tayo ng Panginoon, kung ang kalooban ng Panginoon na niligtas tayo para maligtas lang, sana patay na tayo ngayon. Okay? Sino sa inyo saved na kayo for 5 years na? 1 year. Kasi save pa lang. Almost a year. Meron ba dito ang kasi save pa lang? Wala pang 1 taon? Okay? Meron dito na save na ng 5 years na? Parang walang na-save, no? Wala yatang na-save for the past 5 years. Okay? Sino dito na save na kayo for 10 years pataas?
Hindi ba kayo nagpapasalamat na hanggang ngayon buhay pa kayo? Kasi kung ang layunin ng Panginoon is i-save tayo para pumunta tayo sa langit, sana patay ka na. Pero bakit buhay pa tayo? Bakit may lakas pa tayo? Alam niyo kung bakit buhay ka pa? Marami ka pang dapat na gawin para sa Kanya. Amen? Amen? At sana kada gising mo ng umaga, isipin mo, Lord, anong dapat kong gawin para sa iyo? We need to bear fruits. Alam niyo ang Panginoon, He gave us power, He empowered us to bear fruit. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. Ano yung power na yan? Galing sa Holy Spirit. After that, the Holy Ghost is come upon you. Anong gagawin mo dun sa power? And ye shall be witnesses. Listen. Maraming Kristiyano, hindi nila na-experience ang Holy Spirit. Especially on the power of the Holy Spirit because we are not witnessing. Amen? Alam niyo yung power ng gospel? Ang power ng gospel sa pag-witness, nakakaisip ka ng mga iba't ibang way para ma-share mo effectively ang gospel. Hindi ko sinasabing babaguhin mo yung wag mong babaguhin yung gospel. Do not change the gospel. Sometimes kailangan lang natin ng approach. Paano natin i-approach yung tao? Paano natin sila witnessan? Kung bibigyan ka ng opportunity na makapag-share kahit may ikling panahon, makapag-share ka na may bigay mo yung clear message of salvation. Kapag binigyan ka ng opportunity na kausapin mo isang tao, tapos pinagbigyan ka niyang witnessan mo siya, i-share mo yung gospel, i-share mo yung gospel. Ano yung nakakatuwa? Magugulat na lang kayo, may mga taong hindi mo sukat akalain na na-witnessan mo, tapos later on babalik sa'yo. Ako yung na-witnessan mo. Amen? Ako yung nagbigay ng gospel tract sa'yo. Ako yung, parang later on magugulat ka na lang na may mga tao na lalapit sa iyo na hindi mo sukat akalain na ginamit ka pala ng Panginoon. Okay? We need to bear fruits because God is glorified if we bear fruits. John chapter 15 verse 8. Herein is my Father, glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So ang Panginoon nag-glorify once na nagbe-bear tayo ng fruit. Sabihin ko sa inyo to, no? Ano kayang pakiramdam ng Panginoon, no? Mula nang na-save ka, hindi ka pa nagbe-bear ng fruit. Ano kayang pakiramdam ng Panginoon? Is God glorified in your life? Maring marami ka naging success sa buhay mo. Maring successful ka sa maraming area pero hindi nag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. Tandaan natin, nag-glorify ang Panginoon kapag tayo nagbubunga. Herein is my Father glorified that ye bear much fruit. Okay? John chapter 15 verse 16. Balikan natin John chapter 15 verse 16. God will give us favor if we bear fruit. Ano yung favor ng Panginoon? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Tingnan niyo yung favor ng Panginoon. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Church, gusto niyo mag-gain yung favor ng Panginoon? That in every prayer na gagawin mo, i-answer ng Panginoon? Then bear fruits. Bear fruits. Alam niyo, kuminsan sometimes sa pagpipreach ng gospel, nakakatakot dahil sometimes may magagalit na sa'yo, na to the point na sabi nga, one time, ang sa akin is demanda no? Dahil lang sa pagpipreach ng Word of God. Pero tandaan niyo to, ibang-iba yung favor ng Panginoon kapag pinili mong mag-serve sa Kanya. Walang makakagalaw sa'yo. Amen? At even yung prayer mo it will become powerful because of bearing fruit. 1 Peter chapter 3 verse 15. We need to make a commitment to share the gospel. Sana ito yung maging commitment natin. Ito yung mga prayer natin na gagawin na commitment din natin. Commitment to share the gospel. But sanctify the Lord in your hearts and be ready always to give
an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. Sana palagi kang ready to share the message of hope. Pag may nagtatanong sa'yo, bakit nagbago ka? Anong nangyari sa buhay mo? Ba't ganyan ka na? Dati, mukha kang taong grasa ngayon. Mukha kang, kumbaga sa aso, asong askal. Ngayon, ano ka na, no? May breed ka na. Dati ganito ang ugali mo. Pero bakit ngayon? Bakit may changes? Kaya sana ready tayo to share the gospel. Sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi mo kinakaya. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Alam nyo, isang tulong to. If you commit to share the gospel, palagi kang may dalang gospel tracts. Okay? Tapos yung maganda yung alam niyo yung calling card ninyo? Gumawa kayo ng calling card na sa likod may gospel presentation. Pagawa kayo ng ganon. Calling card na may gospel presentation sa likod. Okay? Pwede tayong gumawa. Isang magandang pala, sa mga may sa technology, meron mga video ng presentation, di ba? May mga bagay tayo na nasa YouTube. Pwede nyo ilagay yung QR code dun mag-provide kayo ng QR code na pwede nilang ilagay sa calling card nila na kapag in-scan nila yun, i-divert sila doon sa sa YouTube o anything na may regarding sa gospel presentation. So hindi lang siya magbabasa doon sa kundi may mapapanood siya. Alam niyo, gumawa tayo ng way. Kayong magaling sa technology, gamitin niyo yung talino niyo for sharing the gospel. Gamitin natin yung QR code. Okay? Tapos ganun din sa business ninyo. Kapag may business kayo, lagyan nyo niya ng QR code tapos nakalagay doon na merong something na mag-ano sa kanila na magano doon sa QR code regarding the gospel. Okay? So gawin natin project yun. It will help. Okay? Another thing, make a commitment to lead someone to the Lord. Sa John chapter 1 verse 41, he findeth first his own brother. Okay? Ang unang ginawa niya, kung talagang saved ka, make a time to share the gospel sa mga loved ones mo, no? Sabi ko nga nung last December, so nag-iisip ako ng way kasi ilang beses ko nang share yung gospel eh. That time nandun yung auntie ko. Tapos nandun yung mga ilang pamangkin. Sabi ko, di ba yung sa kapag hating gabi may mga palaro. So napaisipan kami ng palaro. Sabi ko, sige, meron akong palaro. Yung palaro ko, hindi question and answer. Meron akong sasabihin, meron akong ikukwento. Dun sa kwento ko, kukunin ko yung question. Tapos kung sino naglabas ako ng iba't ibang denomination ng pera. Tapos may grand prize na 500, tapos puro malulutong. So, dahil nakita nila yun, anong tendency, nakinig lahat. Amen? Pero anong message? Gospel presentation. Okay? Nung sinare ko yung gospel presentation, nagulat ako kasi, alam niyo yun, nung sinishare ko na sa kanila, tapos siyempre nagpray kami, nilid ko rin sila sa Panginoon, hindi ko alam kung sino talagang tumanggap sa kanila, but at least na-present ko ulit sa kanila yung gospel together with my auntie. Tapos nagulat ako nang naglagay ako ng mga question na sasagot nila. Tapos natuwa ako dun sa kapatid kong isa, si Randy. Dahil yung yung pinakamalaking prize, tinanong ko kung saan ko kinuhang text sa Bible yung message na sagot niya. Sabi ko, nakinig talaga. Nakukuha niyo ibig sabihin? Parang yung meron kang gamitin mo lahat ng way. Nung teacher ako ay teacher ako sa Grace Christian, hindi pa sa Grace, sa Perpetual Help College, Malasiki. Dahil, alam niyo, naalala niyo sino sa inyo yung natakot sa year 2000? Yung Y2K? Yung sinasabi nila na kapag pumasok ang year 2000, it might be na rapture na dahil magkakaroon daw ng kaguluhan sa computer dahil magsi-0-0 dahil hindi prepared yung that time.
So, shinare ko sa kanila, ang ginagawa ko, kino-close ko yung door. Pagka nagturo na ako, tatapusin ko yung lesson ko sa geometry, analytic geometry. Pagkatapos nun, shut the door. Tapusin ko yung lesson ko sa chemistry, i-shut ko yung door. Tapos magwi-witness ako for 10 minutes. Dinadaanan yun ng mga teacher. Pero nag-witness ako. One time, pinatawag ako sa principal ng office ng principal ng high school. Then sabi niya, nakwento sa akin ng anak ko na merong ka raw shinare sa kanila. Yung kakabahan ka na, sabi ko, patay. Sinumbong ako, no? Pero sabi niya, alam mo, umiyak daw siya dun sa shinare mo. Tapos, sinabi niya yung regarding dun sa salvation, tapos sabi niya, natuwa siya. Instead na pagalitan ako, hindi ako pinagalitan. Okay? Kasi Catholic school yun eh. Perpetual Help College. Pero ginamit namin yung opportunity para ibigay yung message. Binigyan ako ng isang subject sa college, sabi ko sa kanila, may project kayo sa akin. Pero yung project nyo, hindi nyo isasubmit sa akin. Checkin ko lang, tapos sa inyo nyo gagamitin. Ano yung project namin? Sir, bumili kayo ng Bible na gagamitin nyo pagka-klase natin. Sabi nila, bakit may Bible samantalang ano bang lesson, ano bang klase natin? Nakalimutan ko na yung klase namin pero may kinalaman sa philosophy na Sabi ko, gusto kong philosophy sa Bible eh. So, kinwestiyon ako ng mga ibang teacher. Sabi niya, anong gagawin mo sa mga estudyante mo? Gagawin mong pare o madre? Nag-project ka ng Bible? Sabi ko doon sa co-teacher ko na nag-question, Sir, yung project na pinapabili mo, saan binibigay? Di ba binibigay sa'yo? Sinong nakikinabang? Di ba ikaw? Yung pinabili kong project, sino nakinabang? Hindi ako. Sila. And by the way, Bible yun. Word of truth yun. Imagine mo yung boldness ko that time, 20 years old, pinaninindigan ko. At kung tatanggalin nila ako that time, okay lang. But kailangan mo manindigan, tapos gamitin yung opportunity mo. If you're a teacher, if you are a boss, if meron kang somebody na under sa'yo, make sure na makapag-share ka. College na ako that time. Ang pagitan ng PSU sa Kabayambang is gate lang, yung bakod. Merong butas na bakod doon. Ang ginagawa ko, mula sa PSU, papasok ako doon sa butas na bakod na yun. Pupuntahan ko yung classroom ng teacher ko dati ng 4th year high school ako. Alam ko mayroong mga tao na may mga estudyante na nag-i-stay doon na kumakain. Then tatanungin ko sila, anong klase kayo? Anong section nyo? Ganito. Then magpapakilala ko. Dati rin ako estudyante ni ma'am ganito. At section ganito ako ng itong year. Then tutuwa sila, then maya-maya, pwede bang may share lang sa inyo? Yung maghahanap ka ng group of people na pwede mong witnessan, pwede mong sharean. Gamitin mo yung position mo, gamitin mo yung opportunity. Lead somebody. Then let's make a commitment to disciple somebody para mag-grow sila. 2 Timothy chapter 22, flee also youthfulness but follow righteous. Tama ba? 2 Timothy chapter or 1 Timothy chapter 2 verse 22. 1 Timothy yata, Brad. 1 Timothy chapter 2 verse 22. Yung gusto kong hindi yan yung sa 1 Timothy chapter 2. Pakiano na lang sa may screen. Dito yung natin yung verse natin, Brad, sa may Bible College. Yung nakalimutan ko yung text. Pero yung natin doon is yung i-share mo yung natutunan mo sa iba. 2:2. 2 Timothy, tama, 2 Timothy 2:2 pala, no? 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ibig sabihin, meron kang responsibility to share kung ano yung mga bagay na natututunan mo. At i-multiply mo yung sarili mo sa Panginoon, sa kanila.
Okay? So, iano natin na magkaroon tayo ng desire to witness, desire to disciple. At church, ito yung gagawin natin na part ng ministry natin. Pwede bang sa lahat ng mga ministry leader, one of the thing na tawag dito, i-require natin is at least bago sila, no, for example, as an usher, kung usher tayo, dapat may nawi-witnessan tayo kahit isa every week. Sa orchestra, ganun din. No? Sa orchestra, meron kayong hindi tutugtog kapag hindi nag-practice, di ba? So sana ganun din, hindi tutugtog kapag hindi nakapag-witness. Okay? O kaya na-disciple. Either nag-witness ka o nag-disciple. Ngayon, nasa sayo ng dagdagan. At least isa. Ibig ko sabihin, yun lang yung pinaka-basic requirement. But nasa sayo na kapag magdadagdag ka. And by the way, gagawa tayo ng booklet. Isang notebook. Yung tinatawag natin na soul winning notebook. Gagawa tayo ng maraming ganon. Para kapag meron kang list na yung may encourage ka, ilan na yun na witnessan mo, sino-sino, mababalikan mo yung contact mo, pwede mong ma-follow up. Tapos meron din tayong discipleship notebook. Doon sa discipleship notebook, meron kang mga faithful na binabalik-balikan nyo. Tapos isusulat nyo siya doon hanggang sa yung tao na yon. Hindi lang siya ma-save, kundi magkaroon siya ng assurance of salvation, na-check mo yung salvation, assurance of salvation, na-baptize, tapos naging faithful sa church, tapos nagkaroon ng ministry sa church. Okay? So gagawin natin lahat yan, no? So, kaya meron tayong soul winning conference or soul winning emphasis ng 21 to 23. At I pray na nandito kayo lahat because it must be a commitment to bear fruit. Okay? So again, kailangan natin ng commitment. So sana, pwede tayong tumayo, magkaroon tayo ng, dito sa prayer natin bago tayo mag-pray silently, is magkaroon lang tayo gumawa tayo ng commitment before the Lord today. Magpipray muna tayo pagkatapos ko mag-pray, magkukommit tayo sa Panginoon. Okay? Nag-extend lang ako ng konti but gusto ko magkaroon tayo ng commitment tayo sa Panginoon na sana maging faithful tayo sa Panginoon. Faithful and fruitful. Sa tayo manalala, let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli nagpapasalamat sa blessing na pinagkaloob niyo po sa mensahe. And I pray na tulungan niyo po kami na gumawa kami ng commitment this morning. Commitment na kami po Panginoon ay maging faithful sa iyo at magpagamit sa iyo Panginoon na magkaroon kami ng fruit. Dalayan ko po na samahan niyo po Panginoon ang bawat mananampalataya na naririto. Sa commitment na ito, in Jesus' name I pray. Amen. So gagawin natin ganito. Kasi bihira natin itong ginagawa, pero pwedeng humanap kayo ng way na siguro tumalikod kayo dyan sa upuan ninyo. Mag-pray tayo na nakaluhod. Tapos sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, kung tatanungin ka ng Panginoon, loves thou me more than this? Yung paulit-ulit na tanong na loves thou me more than this? Ibig sabihin lang ng Panginoon ganito lang. Gusto ng Panginoon, i-commit mo yung sarili mo sa Kanya. Magkaroon ka ng commitment sa Kanya. At kung may mga bagay tayo na i-deal sa atin ng Panginoon silently, mag-pray tayo. Hindi tayo ngayon gagawa ng invitation dito sa may altar. But dyan sa kinaupuan ninyo, tatalikod kayo, lumuhod tayo, tapos gumawa tayo ng commitment. At yung commitment na to is commitment to be faithful. Amen? Lord, gusto kong maging faithful sa'yo. Gusto kong kahit anong mangyari, gusto kong maging faithful sa'yo. Gusto kong magamit niyo po ako to stay true and also commitment to bear fruit. Okay? So pwede tayong manap na luhod tayo saglit. Okay, manap kayo ng luluhuran nyo. sa mga hindi po kayang lumod, kung hindi nyo talaga kaya, kahit namupo lang kayo, but gumawa kayo ng commitment. Kausapin natin ang Panginoon. To have a commitment to Him, to be faithful, to stay true for Him, and to have fruit for Him.